So January 18 po ang ano namin sa tawag niyan yung pag-turnover namin dito sa barangay. So after how many days? 18, 19, 20, 19, 20, 21, 2, 3, 4, 5. After 7 days. After 7 days mga katatay. So ito, gumawa sila ng authorization na galing kay Bulldog, ayan o, Evangeline Maxam, na pinagpirmahan po ni Tata. Ayan. So saan ka ngayon, Tata? Ba't wala ka dito? So update lang tayo mga ice no. Sasama na tayo kay paring Boards dun sa baba. At kasama si by Bruno at si Lalaine. Alright. Update na lang tayo mamaya mga ice friend. So mga ice friend no, alis na kami. At kasama ko ang buong gang. Sila Jillian, sila Lalaine, si paring Bruno at si paring Boards. Ayun oh. Ano kami mga friend? Kasama ko pala mga bata. Ay, lakad tayo ngayon. Lakad mode. On the way tayo sa barangay mga ice friend. Pagkatapos naman mga friend, diretso tayo sundi doon sa ano, pista. Bye. Sundi tayo Pista? doon sa Barangay? Oo, dyan sa may ano, pista ngayon dyan. Ayun. May handaan din doon. Pakals. At ito na nga ang huling araw na manatili siya sa Riot Farm, sa Riot Family. Dini! Oh, ganito. Nandito na yung pagsasama natin ngayon at bigay ka na namin dun sa mag-alaga mo. Si Jenny or si May ay may siyam din na buwan na natili ito sa Riot Family. Siyempre napamahal na ito kay Tatay Riot, lalong-lalo na kila paring Bruno at kay paring Boards. Masakit mang isipin na mawawala na si Jenny sa paligid ng mga Riot Family. Ito ay kusa ng ito-turn over sa nagko-complain na si Jenny ay hindi na dapat ibinta at ito daw ay nararapat ay manatili sa kustodiya ng may-ari ng kalabaw. Pero kung ating susuriin ng maigi, si Jenny ay nararapat na manatili dito kay Tatay Riot. Dahil sa una pa lang, sa unang araw pa lang ng pagdating ng Banji Maxam ay ang kasunduan ay business partner. Ang business partner kung tawagin, dapat ito ay kumpleto. May business permit, may tamang lugar at may mga tao na pinapasahuran. Hindi katulad nito na hinakot na lahat ng hayop, lahat ng pera ay hindi pa sapat, ay pati kalabaw ay kukunin pa. Pero dahil sa sobrang bait ng Riot Family ay kusa na itong ibinigay at itinurn over sa barangay. Paano mo tawagin ang business partner mo na business partner na pagka nabenta na ang mga hayop ay wala itong makukuha kahit piso? Sino ngayon ang karapat dapat na tawaging manggagamit dahil ginagamit mo lang ang kahinaan ng Riot Family para sa iyong pansariling kapakanan? Ano man ang iyong paninira sa Riot Family, ay yan ang naguhubog sa iyong sarili ng tunay mong pagkatao. Na ganyan ka at hanggang dyan ka na lang. Salamat sa mga alaala. Ito kasi mga spin niya. Jenny. Ito turn over na to sa barangay dahil hiniling nung Bulldog na isauli na ito. At ninanais na lang ni paring Boards na siya muna ang magdadala ng kalabaw kahit sa huling pagkakataon dahil ito na ang huling araw ni May sa Riot Family. At nag-iwan ito ng mensahe para kay Tatay Riot at nangako ito na magbigay ng alagang baka. Pasensya na tay. So inalagaan namin ng husto si Jenny tay. Ayan mo tay. Sobrang sakit isipin tay na pag-uwi mo dito tay na wala na yung alaga natin tay. Wala na yung alaga mo, wala na yung pagkikising mo pa lang sa umaga siya yung inuuna mo kay Nanay Riot. So ganon si tatay, ganon si tatay, mga alas 3 na madaling araw pinapaston niya na to para pagdating ng alas 7, alas 8 busog na. So salunangan na. Kaya grabe na yan mag-alaga si Tatay Riot. Kaya Jenny, kung saan ka man mapunta, sana huwag mo kaming kalimutan, Riot Family. Yan, mahal na mahal ka namin.
Tay, pasensya na tay. Ganun talaga ang buhay tay. Hindi ka Pero- talaga para sa pamilya natin. Pangako tay, bibili kitang baka tay. At habang nasa daan kami, ay pahinto-hinto itong si Jenny dahil kumakain ito. Hinahayaan lang ito dahil kahit man lang sa huling pagkakataon ay mapapakain ito at mapapainom ng tubig. Habang nasa daan ay nag-alala kami na baka mapapano si Jenny. Si Jenny pa naman ay isang buntis at manganganak na ito sa February. Ito rin marahil ang isa sa mga dahilan kung bakit ayaw nila bitawan si May or si Jenny dahil ito ay isang buntis. At kahit papano ay magkaanak ito ay magkakaroon sila ng sarili nilang kalabaw. Pero dahil sa kasakiman ay turn over na lang para wala ng gulo. Ang pagod ni Tatay Rayot nito sa loob ng 9 na buwan ay nauwi sa wala. Yung mga time na halos mahuhulog na sa bangin sa kakakuha ng pagkain ni May ay baliwala na lang po lahat yun. At sa sobrang kabaitan ng Rayot family ay ayaw na nitong lumaban at ibigay na lang lahat kung ano man ang gusto para makaiwas sa gulo. Kung tutuusin at bibilangin ang pagod ni Tatay Rayot sa pag-alaga ng lahat ng hayop na inaalagaan niya, ay hindi sapat pambayad ang isang kalabaw. At dahil sa dedikasyon at determinasyon na matulungan siya at makaahon sa kahirapan ay kinagat niya ang pain ni Bulldog na walang kahirap-hirap na nakapagpatayo ng business na walang permit at walang sariling lupa. Sa puntong ito ay umiinom ng tubig si May. Ito na marahil ang huling pagkakataon na makikita nilang umiinom ng tubig si May dahil maya-maya na lang ay iba na ang hahawak sa kanya. Dahil sa kasakiman at sa kagagawan ng isang tao ay nadamay ang isang hayop na walang kinalaman sa gulo. Malayo-layo din ang nilalakad namin at tumawid pa kami ng sapa bago nakarating ng barangay hall. Ikaw, best friend, meron kayong kasunduan bilang isang business partner. Kapag naghiwalay kayo, ano ang dapat mapapasayo? Ano, hihingi ka ba ng kaukulang bayad? Or hahayaan mo lang na ganon? Tapos pagdating ng araw kukunin mo lahat at walang matitira. Alas 12 na. Paano mo masasabing business partner yung ganyan? Nagmukha siyang bata na inagawa ng candy. Ngawa ng ngawa. Napaka-unprofessional. Napaka-unprofessional niya. Talo niya pa ang walang pinag-aralan. May pinag-aralan siya, pero ginagamit niya yung utak niya para sa kanyang pansariling kapakanan. Sana kung sa business na sinasabi ay gumagamit ng utak
Sana ay gamitan din ng puso para magtatagal yung kanyang tao at hindi ka kasusuklaman. At dahil napagod si May at hinihingal, ay napagpasyahan ni paring Bruno na paliguan muna doon sa malamig na lugar. Oo, Init pa naman. oo nga. Yan. Kanin. Malayo-layo pa ba? Kana nakita. Malapit na? Lubog sa lubog. Malapit na pala, friend. Ga. Para i-explore dito sa aking pita na. Para pag dating doon, bagong ligo. Balis pikas. Bagong ligo si May. Pikas food. Bali. Hindi lang si Jenny makatatay. So kailangan namin Ningal. ito Ingal siya. paliguan mo na saglit kasi nga mainit eh. Nangali na. Baka mamaya Susi. So ang oras natin ay 12. Kasi ang ating orasan hindi na set. Ito lang yan. Ito pa sa umaga. Mga tatay. Pag tinatanong ano lang sa ano Titingin lang sa araw. Anak ron. Kapit sabay, pagkakabay. Pagkakabay. So kailangan lang ano mga tatay, kailangan lang. Distansya Yan. tayo kasi nga. Sa puntong ito ay tanaw na namin ang barangay hall. Palapit na ng palapit sa aming sadya, pero hindi ko pa rin lubos maisip kung bakit may mga taong ganito na walang iniisip kundi ang kanilang sarili. At kumain na naman si May, kaya bigla na lang silang napahinto. Itong tao na to, kung Kita niyo sa vlog. isang powerful na tao ang ginaganito niya, may kalalagyan ng taong ito. Eh, buti na lang si Tatay Rayot yung binangga niya. Napakabait na tao. Sa iba pang tao ba no? Oo, kung sa ibang tao wala na. Laglag na siya. Wala na siya makuha kahit ano. Oo. Sa Rolex, walang Wala siyang kwentang tao eh. Hindi siya karapat dapat tawaging business partner. Correct. Ang dapat tawag sa kanya is scammer. Yun. Oo. At nakarating din kami ng barangay hall. Ang pinakaabang-abang namin ay ang malaman kung sino ang tatanggap nito at kung sino yung nagko-complain. Kita may yang representative diri dai. Oh, tingnan mo ko siya ron diri. Ay, tani ba yan? Wala ko kabalong kay kukuhan naman ako ng organization. Ang problema, yung complainant ay wala doon. Pumirma siya ng request, return money dun sa barangay. Nakapirma siya pero wala siya doon nung itinurn over ang kalabaw. Napapansin ko na halos lahat sila ay naghuhugas kamay na kung sino ang tatanggap ng kalabaw. Hindi ko rin lubos maisip kung bakit sila nagko-complain tapos hindi sila sisipot sa nasabing date at schedule ng pag-turnover ng kalabaw. 165. Nareceive ko ng kalabaw. Oo. Galing bayad sa kuhan. Pero ang kailangan itong kuhan ko pa, kailangan ito na mo ikuhan, kailangan mo itong ikuhan diri katong sa authorization letter, lagi nga nagpamatod nga, balik. At habang hinihintay ang mga papeles para pipirmahan na nakatanggap sila ng pera at naibigay ang kalabaw. At biglang uminit ang tensyon dahil sa mga nababasa at mga nakitang nakapirma doon sa papel bilang complainant. Authorization. So, papasahin na po natin para malinaw. To whom it may concern, this is to authorize the Barangay Calamba Council headed by the Puno Barangay Remedies Miracle to claim the female pregnant Carabao named May. I, Evangeline Maxam, aka Mama Bulldog, want to return
the 65,000 pesos to Riot family, care of Mr. Ciclo Bulandres in return of May. Is against the law to sell the Carabao when is pregnant. That is considered cruelty to animal. Furthermore, I am giving, sabi ko ba sa Jorgilo? Ah? So furthermore, I am giving Jorgilo Hainar, aka Tata, unto act on my behalf. That is 25th day of January 2023 at the office of the Barangay Captain o Barangay Calamba City, Bihungan, Province of Negros Oriental, Philippines. So ito po yung pirma ni Tata. Ayan o. Tirchilo. Ayan yung pirma ni Jorgilo Hainar. Chertilo. Received by the Barangay Captain Remis Bayarcal. So, ito malinaw po sa lahat, mga katatay, na ang pinagkakatiwalaan niya na si Tata or Jorgilo Hainar ay hindi po umaten sa ating pag-return ng Carabao. So sa kanya pala ito sa kanya pala, na makikita naman yung mga katatay kung kanino pirma, kung kanino niya pinahawak o bilang representative. So dito, napag-alaman po namin mga katatay na si Tata nung araw ng pag-turnover po ng mga pera, nandito siya, present siya. Pero ngayon, araw ng pag-turnover, so wala po siya. So, ito ang katibayan na ng authorization letter. So, kailan to ginawa? Noong January 25. Anong pizza ba tayo 25 ngayon? pa pala yan eh. Anong pizza tayo ngayon? February 28. So, after, kailan tayo, anong pizza nga tayo dito na gano'n? 18? Kailan 18 yun? pag isulit dahil. Kalabaw dahil. Ay, Ay, itong kwarto. Dire, dito mga turnover dire. Baklas yun. Yung sa pista ng Santos ko. Oh, 18. 18. 18. Ayan. So, January 18 po ang ano namin sa, tawag niyan, yung pag-turnover namin dito sa barangay. So, after, how many days? 18, 19, 20, 19, 20, 21, 2, 3, 4, 5. After 7 days, mga katatay, so ito, gumawa sila ng authorization na galing kay Bulldog, ayan, o Evangeline Maxam, na pinapirmahan po ni Tata. Ayan, so saan ka ngayon, Tata? Ba't wala ka dito? Ikaw ang pinagkakanan dito sa papeles na to, sa'yo yung pirma, wala ka dito ngayon sa barangay. Yan, so kapal ang mukha mo. Tangin mo kung saan ka ngayon naglulupalop na umaalis. Dapat harapin mo yung ano mo dito. Ikaw pa yung paano niya, inutusan niya kung pakuha ng abogado, mapanap ng abogado, harapin mo dito, yun ito. Ito yung pirma mo, pirma ng pangalan mo, walang hiya ka, kapal ang mukha mo. Patawag-tawag pa kayo ng ganyan, tapos pag nandito na sa harap, ayaw, pag nandito na kami, ayaw na. Isang malaking tanong ang nag-iwan sa akin nang marinig ko ang lahat. Legal ba ang magreklamo na wala naman doon yung complainant? Or magiging legal po ba ang kanilang hakbang? Kahit wala sila dito sa Pilipinas, maaari po bang magreklamo sa isang barangay or magpapatawag sa barangay kung ang nagpapatawag ay nasa ibang bansa? Ito po ba ay legal? Ito po ba ay karapat-dapat o katanggap-tanggap bilang isang kapitan or sa batas ng Pilipinas? Kung meron or mangyayari po ba ito? Panoorin nyo na lang po ang buong kwento sa premiere ng Riot Family at marami tayong malalaman kapag natapos natin ang buong video. Maraming salamat po sa inyong panonood mga S-Friend. Kahit maraming problema ay hindi nawawala sa aking isipan na piyesta pala ni Senior Santo Niño ngayon. So tara na't makikain! At pinirmahan na nga ni Nanay Riot ang kasulatan na nakatanggap sila ng pera. At yung kasulatan na natanggap din nila ang Carabao. Yun nga lang, ang tanong, sino ngayon ang mag-aalaga ng kalabaw? Kawawa naman si May. Nadamay na wala namang kinalaman sa gulo. Oo, totoo na ang pera ay sagot sa kahirapan. Ang pera, kapag may pera ka, maluwag ang buhay.
Pero kapag inuuna mo yung pera, mawawalan ka ng kapitbahay. Mawawalan ka ng kamag-anak dahil lang sa pera. Pero kung unahin mo yung pagmamahal mo, respeto, at susunod na lang yung pera, sigurado aangat ka. Magandang hapon mga friend. Salamat po sa inyong panonood. Sana po huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe, pindutin ang notification bell para ma-notify po kayo sa susunod kong videos. Maraming salamat po. Bye-bye. Mga friend, on the way kami ngayon sa saan? Anong kanyo? Bulado, barangay Bulado. Barangay Bulado. Fiesta daw mga friend. So, on the way tayo ngayon. Na-friend. Yun mga ka-friend. Yan at salamat kay Tio Roland yan. So dito tayo sa bahay nila ngayon. Nagkikipesta tayo. Happy fiesta po sa lahat na taga Bulado. Bulado ba dito no? Kadulduran. Kaduldulan yan. Kaduldulan na to dito kasi yung Bulado sa highway lang eh. Happy fiesta po sa lahat at salamat kay Nanay Riot. At salamat kay Tio Roland. Ito yung handa nila. Mga ka-friend, una sa lahat no, ng Di na kami po ni yung Luzon. Roland, pamangkin yun ni Tatay Riot, si Roland kami. Kamag-anak Mula kayo noon na. hanggang ngayon, kung saan kami nagkita-kita, magulat na lang sila kaya hindi na kami sa Pradahan. Sila na lang patuloy at happy pista kay Dong Roland. Paubos na yun, wala na eh. Paubos na yung mga litso niya pero gano'n pa man. Meron pa rin natitira. Turning in a puddle.